Alright mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga tol. No? Habang inaasahan daw ayon sa pamahalaan ang patuloy na presensya ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, ay inaasahan din naman natin mga tol ang magiging presensya din ng China, lalo na at mas lalo silang magiging agresibo ngayon dito sa West Philippine Sea, dahil nga nakikita nila mga kapatid na kumikilos ulit ang Pilipinas 'Di ba? Tapos na tayo mga kapatid dun sa pagbibigay ng reaction natin sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika rito sa Pilipinas. Wala na rin naman tayong magagawa 'di ba? So ngayon, eto na. Bumisita rito si Defense Chief Secretary ng United States at nilinaw nga ulit sa lahat maging sa mga pro-China na nananatili pa ring matibay at ironclad nga ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika, at sabi nga mas asahan pa daw natin mga tol yung presensya ng Amerika at Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Ngayon, ang sabi ng China, ang mga bansa daw na nagpapagamit bilang chess piece ay naiiwang mag-isa at luhaan mga tol. No? Naku po. Naku po mga kapatid. No? Ito, alamin natin to. Panayam kay spokesperson Alexander Lopez ng National Maritime Council ukol sa mas madalas nga na presensya ng Pilipinas kasamang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Bilang mga Pilipino, dapat may pakialam tayo rito mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Habang inaasahan ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea, nakikitang patuloy rin ang China sa pagsasagawa ng maritime patrol sa WPS. Para ipaliwanag ito at bigyan tayo ng iba pang update tungkol sa West Philippine Sea, kasama natin si National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez. Actually, nung nakaraan na pumunta rito si Hegseth mga tol, nag-deploy ng bomber tong China rito sa Baho di Masinloc mga tol. Akala niya ata makakapanindak sila. Good afternoon po, sir. Hi, good afternoon, Pasig Bale and Director Cheryl at sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong hapon. Sir, kamakailan ay nagkaroon muli ng multilateral maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines, Japan Maritime Self-Defense at United States Navy sa bansa. Ano po ang kahalagahan ng kooperasyong ito sa sitwasyon ng West Philippine Sea? Tama kayo, noong March 28 ng Biyernes, nagkaroon ng isang multilateral maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Kasama dito Japan. ang tatlong barko, barko natin, ang Pilipinas, ng Estados Unidos at ang Japan. Ang aktibidad na ito actually ay mahalaga sa pagpapatibay ng ating maritime security at interoperability sa ating mga kaalyadong bansa. Yeah. At pangalawa, ito ay rin nagpapakita ng ating kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo at siguraduhin hindi lamang West Philippine Sea kundi ang buong kapuluan ng ating bansa ay mananatiling bukas at ligtas sa lahat ng mga gumagamit ito at alinsunod sa international law. At pangatlo, ito ay nagpapakita rin ng ating pagsasanay at pagkakaisa sa mga bansang mga parehong adhikain, kumbaga like-minded nations. Pero alam nyo mga tol, ang pinakahinahangad nating makuha nating solusyon is yung matagal na nating problema tungkol nga sa pangaharas at pangaangkin ng China dito sa West Philippine Sea. Sana mga tol makatulong etong ginagawa ng Pilipinas na pakikipag-alyansa sa mga mas malalaking bansa, mas malalakas na bansa mga tol. Mga like-minded countries kung tawagin nga nila mga tol para magkaroon ng deterrence. Kasi yun lang muna talaga yung pangunahing kailangan natin, deterrence. Hindi natin kailangan makipagsabayan sa China kasi mahirap talaga pumasok sa isang digmaan lalo na kung hindi natin kayang panindigan yan. Talo tayo dyan bandang huli, maiiwan tayong luhaan. Amerika, hindi sila masyadong maaapektuhan, malayo ang bansa nila. Ang meron lang sa kanila, pinapadali nila mga equipment lang, pondo lang nila, pero totally walang epekto sa kanila yon mga tol. Meron nga silang digmaan sa sa Middle East Pero tayo mga kapatid, Pilipinas,
tayo yung maaapektuhan talaga mga tol. Tayo yung malalagay sa peligro, yung mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi talaga natin nais no, na magkaroon ng gera o magkaroon ng digmaan dito sa West Philippine Sea. Pero kailangan natin talaga ng tawag dito, sandata, lakas, puwersa. Sabi nga gano'n ni Pete Hegseth, 'di ba? If you want peace, 'di ba? Kailangan lagi kang ready for war. So kailangan natin ng deterrence para hindi maging masyadong agresibo ang China. Sana magawa ng bansang Pilipinas yun at sana mapalakas natin yung ating sandatahan pa. Yusek Lopez, habang nandito sa bansa si US Defense Secretary Pete Hegseth na monitor na nagsagawa ng Maritime Patrol ang China sa WPS at di umano'y may deployment din ng Chinese bomber sa Bajo de Masinloc. Ano po ang reaksyon ng NMC dito? Unang-una actually yung pagbisita ng yung kalihim ng ng Estados Unidos si Secretary Hegseth ay ini-expect na natin mayroong gagawin ng China. Ito rin ay ginawa ng China nung bumisita si Speaker Pelosi sa Taiwan, kung inyong naalala, na naggawa pa nga ng naval exercise sa paligid ng Taiwan. So yung pagpapadala ng Chinese bomber ay hindi naman natin kinakabahala yon, but ito ay napapakita lang na gusto nilang ipahiwatig na meron silang kakayahan, pero yung action na yun actually ay nagbibigay lamang ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea in particular. Sir, ano naman po ang nakikita ninyong papel ng multilateral organizations tulad ng ASEAN at United Nations sa pagpapalakas ng maritime security sa bansa? Actually, malaki ang papel ng mga ganitong multilateral organizations, especially ng United Nations at ng ASEAN. Kasi ito yung nakakadagdag sa mga tinatawag nating international order based on rules, no? So pag nakikilahok sa atin itong mga ganung organisasyon, ipinagtitibay lang nila na kaakibat sila o kasama sila sa pagpapalaganap itong mga rules-based international orders. Yusek, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong yung diplomatic approach ng Pilipinas para hindi na tumaas pa yung tensyon sa West Philippine Sea? Kaya unang-una, actually, direktiba ito ng ating presidente, no? Na ang sabi niya, lahat naman lang ng disputes will be settled peacefully at i-exhaust natin ang diplomatic channels and mechanisms. Pero dalawa naratibo dyan mga tol sa diplomatic approach ng Pilipinas. May isang bagay na nakakatulong, may isang bagay na parang wala rin naman na itutulong mga tol. Talakayin natin, di ba? Nakakatulong yung ating diplomatic approach na hindi tayo umabot doon sa puntong nagpuputukan na tayo o hindi tayo umabot doon sa puntong nagbobombahan na tayo, di ba? So yun ang ginagawa natin, diplomatic approach, meaning kapag masyadong marahas, masyadong agresibo ang China, hindi tayo gumagante. No, ang kadalasang ginagawa natin dito, diplomatic protest. Hindi tayo gumaganti ng water cannon, hindi tayo gumaganti ng pagbangga sa kanila. Kumbaga, hindi tayo gumagamit ng puwersa laban sa kanila. Yun yung ating diplomatic approach. At the same time, mga kapatid, ano yung walang naitutulong? Kasi sa paulit-ulit nating ginagawa yun, wala naman talagang nagbago as in. Walang nagbago, nananatili pa rin tayo sa posisyong inaapi at nananatili pa rin ang China sa posisyong nangaapi. Nananatili pa rin tayo doon sa posisyong pinagbibintangan ng China nang nagsisimula ng tensyon at nananatili pa rin tayo sa pagrereklamo sa China nang nangungunang gumawa ng kaguluhan dito. 'Di ba? Walang naitutulong, meaning walang progress. 'Di ba? Hindi umaatras ang mga barko ng China, bagkos lalo pa silang lumalapit. O asan ang progress doon? 'Di ba? Oo, napapanatili nating walang kaguluhan, napapanatili nating walang bombahan o walang gera. 'Yun yung pinaka-benefit para sa atin kasi nga hindi natin kayang pumasok pa sa labanan eh. 'Di ba? 'Yun yung pinaka naitutulong ng diplomatic approach. At the same time, wala talagang progreso mga tol eh.
Diba? Napakarami na nating diplomatic protest ang naisubmit sa China. Napakarami na nating pagtitimping ginawa, no, laban sa kanila. Pero kita nyo, pabalik-balik lang sila. Papasok sa ating exclusive economic zone, lalapit 34 nautical miles, 50 nautical miles, haharangin ng PCG, palalayuin. Same scenario over and over and over again, mga tol. Diba? Ganun ang laging nangyayari. So alinsunod sa ating Pangulo ay una, pinagtitibay lang natin ang ating diplomatic engagement. Kumbaga sa buong halos ata sa buong administrasyon ni PBBM mukhang ganito ang paulit-ulit na mangyayari, mga tol. 'Di ba? While minomodernize natin yung ating sandatahan, 'di ba? At ipinapakita natin sa buong mundo kung gaano kaagresibo ang China sa kanilang baseless claim. Eto matindi, kapag napalitan na ng presidente, baka back to zero tayo ulit. Hindi natin alam kasi kung sinong papalit eh. Hindi natin alam kung ano ang polisiya nun. Hindi natin alam kung siya ba ay magiging malapit sa China o ipagpapatuloy niya yung paggiit natin sa ating teritoryo. Depende kasi yan, mga kapatid, sa magiging commander-in-chief sa susunod na administrasyon. Hindi natin alam, mga tol. Multilateral and even bilateral. In fact, nagpag-usap din tayo sa China on a bilateral basis. At pangalawa, dahil ito yung ating pakikitungo towards a peaceful approach to any dispute, ay tayo ay nagsusulog talaga ng rules-based international order. And thirdly, ito ay nagpapatatag ng ating strategic partnership sa mga like-minded nations, sa ating treaty allies and even newfound allies. Mhm. Sir, paano po ninyo i-evaluate ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas ng seguridad sa ating karagatan? Unang-una, it is a sovereign act of a sovereign country na tayo ay magpalakas ng ating kapasidad o kapabilidad na ipagtanggol ang ating karagatan, especially sa West Philippine Sea. Mhm. Ay unang-una, itong komprehensibong maritime domain awareness assessment ay napapalakas natin na anywhere in our maritime domain ay na-cover natin ito, pag malakas ang ating capacity o capability. Pangalawa, meron tayong tinatawag na National Maritime Security Strategy. So we need to come up with a more modern Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ma-monitor natin ang napakalawak nating karagatan. Pangatlo, ito ay ating ugnayan sa ating mga karatig bansa, like-minded nations na paggalang na rin sa atin kasi pag wala tayong kakayahan, hindi tayo gagalangin natin mga kapitbahay, ating mga kapit nasyon. Tama. And fourthly, dahil sa naisulong natin yung batas na Maritime Zones Act at Archipelagic Seas Act, dapat lang na meron tayong capacity or capability para implement ito, enforce itong ating bagong dalawang batas. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo. Alright, so sana nga mga kapatid magtuloy-tuloy ang modernization program ng ating sandatahang lakas. Kasi nga tulad nga nung sinabi ni spokesperson Alexander Lopez, hindi tayo irerespeto ng ibang bansa o hindi nila titigilan yung pambubuli sa atin kung nakikita nilang wala tayong sapat na kakayanan, wala tayong lakas para labanan sila, mga tol. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi lang naman Pilipinas ang argabyado doon sa 10-dash line claim ng China. Maraming mga bansa, mga kapatid. Pero, hindi sila, iba ang pulisiya nila, mga kapatid, kesa sa atin. Sila pumapalag, handang makipagbanggaan, handang manghuli talaga ng mga Chinese men, fishermen, mga tol na pumapasok sa kanilang teritoryo. Sa atin, masyado tayong maingat. Masyado tayong, tawag dito, alam mo yun, mahinahon, no? Sa mga galaw natin. Hindi tayo agresibo. Unlike sa ibang bansa, mga kapatid, kitang-kita naman natin kung anong ginagawa nila, di ba? Pero sana, mga tol, sa susunod na administrasyon, kasi 3 taon na lang si PBBM, mga kapatid. At tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung sino ang mamumuno sa susunod. Hindi ko alam kung sino ang iboboto ng mga Pilipino by the year 2028.
at mangunguna sa ating bansa. Hindi natin alam kung siya ba ay magiging pro-China o mamamalaging pro-Filipino, mga tol. Comment kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.